natin ni Prince Albert ngayon. Right. Ayun! Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Prince Albert Pag-ara muling magpapakita ng lakas sa ibabaw ng boxing ring. Kilala si Pag-ara bilang isang malakas na pambato ng bansang Pilipinas. Si Albert Pag-ara ay tubong Leyte. May record na 35 wins, 24 knockouts at isang talo, at siya ay isang IBF at WBO Asian champion. Dadayo ang kampo ni Pag-ara sa Russia upang labanan si Albert Bataygaziev, isang undefeated champion, na may record na 11 wins, 8 knockouts at walang talo. Sa laban na ito ay hindi madali para kay Prince Albert Pag-ara, dahil itong makakalaban niya na si Albert Bataygaziev ay isang Olympic medalist bago naging isang professional boxer. Dedepensahan ni Bataygaziev ang IBA World Title laban dito sa pambato ng bansang Pilipinas na si Prince Albert Pag-ara. Si Prince Albert Pag-ara ay may tala ng 9 na magkakasunod na panalo sa kanyang boxing career, na puro halos knockout ang inabot ng kanyang mga kalaban sa mga kamay niya. Matapos niya matikman ang unang pagkatalo sa mga kamay ng Mexican boxer na si Cesar Juarez. Bago ang labanan Prince Albert Pag-ara versus Albert Bataygaziev, balikan natin ang kanyang laban kontra William Gonzalez na isang Latino champion, na may tala na 27 wins, 23 knockouts at may 5 talo. Paglabanan nila ang WBO Intercontinental Championship, na ginanap sa bansang California, USA sa round 1 pa lang ay nagpapakawala na agad ang bawat isa ng mga malalakas na suntok. And, Gonzalez is known to be a strong fighter with a lot of power. And he's aiming for a good counter. But you'll see, that's what he should be patient. Sana hindi siya Very low. That was a very, very low. You gotta blow. bring that up. Más arriba. You okay? Need a second? No? Good? Box. Ba dito sa fight na to, pareho nilang sinabi sa press conference. Both guys have incredible power. Oh, wow, Good left hook. left hook. Good counter. Good counter. Ako kailangan Watch mag-ingat behind na. the head. In the cabeza. Oh boy. Talking, but being patient and kind of counter. Gilmore pa rin yun eh. Kahit nakatamaan ka. Good aggression there, malaki Pag-ara. In terms of overall talent, he rocked them with that. Left, oh wow! Go straight. Sa America rin, straight. Oh, pinagmamalaki nga niya yung mga pandesal niya sa weight. And he's trying to counter with that hook. Good body shot. Woo! Good one too for Gonzalez. Although, good. Sa pangalawang round ay pinabagsak ni Pag-ara itong si William Gonzalez sa pamamagitan ng solidong suntok. And ang maganda kay Pag-ara is pag sumusuntok siya, dumidiretso siya sa back for another counter. He's executing it beautifully. Malapitan laban to, no? Albert, bring it up, Albert. At close range. So, wild yung kay Gonzalez. Ipon muna sa lakas, ano? Albert, you gotta bring it up, Albert. I'm inspired watching Albert play. Sa round 3 ay nagpakita si Gonzalez bilang isang malakas na boksingero, dahil sa kabila ng kanyang knockout na natamo sa pangalawang round ay patuloy pa rin itong lumalaban. Hanggang umabot ng round 6 at dito na sumuko itong si William Gonzalez. Second round. And almost finished him off. I think it'll be a matter of time, just landing it right. Good one too. Dagdag pa sa ating mga balita. So Junto Nakatani sa laban niya kontra Pech Chitpatana, pinatumba ni Junto Nakatani by 6-round TKO, itong si Chitpatana, dahil dito ay umakyat na ang undefeated record ni Nakatani sa 29 wins, 22 knockouts at wala pa itong bahid ng pagkatalo, habang si Chitpatana naman ay bumagsak ito sa 76 wins, 53 knockouts at meron na itong 2 talo. Habang ang pambato naman natin na si Gerwin Asilo ay bigo itong manalo, kontra sa Japanese superstar Tenshin Nasukawa, nanalo itong pambato ng hapon by a lopsided unanimous decision sa score na 98-91,
97-92, nagawang pabagsakin ni Nasukawa sa round 9 itong pambato ng Pilipinas na si Gerwin Asilo. Dagdag pa sa ating mga balita. So Takuma Inoue, kapatid ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, ay nagmukha lang itong challenger at hindi champion, dahil sa katatapos lang na laban niya kontra sa undefeated challenger na si Seiya Tsutsumi, dahil halos hindi ito makasagot sa mga suntok ng challenger na si Seiya Tsutsumi. Halos panay lang ito depensa at sa buong 12 rounds ay talagang nagpapaulan ng mga suntok itong challenger na si Seiya Tsutsumi, kaya halos panay lang ito depensa, kasi kapag makikipagsabayan siya sa challenger ay tiyak tatapusin siya ng challenger sa maikling oras lang. Ngunit sa ginagawa niyang puro depensa ay hindi na ito nakatagal, dahil pinabagsak na siya rito ng challenger, kaya nakuha ng challenger na si Seiya Tsutsumi ang naturang panalo, sa score na 114 hanggang 113, 115 hanggang 112 at 117 hanggang 110, at siya na ngayon ang bagong kampyon ng WBA Bantamweight World Champion, at umakyat na rin ang kanyang record na 12 wins 8 knockouts at wala pa itong talo. Sa laban na ito ay talagang saksi si Naoya Inoue kung paano bugbugin ng kanyang kapatid sa kanyang harapan na halos pinangigilan niya ito. Sa kabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez, Sanchez mo kasa! Sanchez mo kasa! Casimero no hinari ga hinuita! ay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panay gawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero. Kaya mga haters ni Casimero dyan, nasaan na kayo, bakit nanahimik na kayo? Bukod dyan ay dumako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero, at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parent si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Naoya Inoue, where's Naoya Inoue? Come on! Kung inyong maalala na gusto itong labanan ni Junto Nakatani si Takuma Inoue, ay tila nagbago ang isip nito dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue, bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi, at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Naoya Inoue, where's Naoya Inoue? Come on! 足目のが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。サンチェスも返した。サンチェスも返した。Casimero no hinari ga hinuita! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Saul Sanchez ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media, pagkatapos ng laban niya kontra sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, kung saan ay brutal itong na-knockout sa mga kamay ni John Riel Casimero sa round 1 ng kanilang laban, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Saul Sanchez, dahil sa pinsalang natamo niya sa mga kamay ni John Riel Casimero. Ayon sa ating napag-alaman ay nagpapagaling daw itong si Saul Sanchez sa hospital dahil nakaramdam daw ito ng pagkahilo at pagsusuka, isang indikasyon na maaring naalag ng sobra ang kanyang utak, dahil sa sobrang lakas ng impact na natamo niya kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Sanchez mo kasa! Sanchez mo kasa! Casimero no hinari ga hinuita! されるんですけども、おお、いきなりか、手をついた。おっと、しかし右を入れた。手をついたか。 Sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan.
Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napaka-delikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalong nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchezのパスタ返して2回目サンチェスのパスタカシメロの左が拾う Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ng bansang sinilangan ang bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni John Riel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchezのパスタ返して2回目サンチェスのパスタまずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいったぐらついたしかし右を入れた手をついたかどうだ Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani,
Sa round 1, itong si Vincent de Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan John Riel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! That was devastating. He is laid out in. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.